Heyo, what's up sa inyo mga kapengyu? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video about nga dito sa pag-reveal sa kanya ni Makagago kahapon lamang. At dito mga kapengyu, hindi pa pala natatapos dito ang mga kagaguhan nito ni Boss Barat, ni Boss Parak puta. Na kung saan meron pang isiniwalat dito si Makagago sa kanya about nga sa pagtitinda niya ng sombrero. Puta rages mga kapengyo, parang gumagaya na rin to sa Tambay Cup po. Na kung saan mga kapengyo, sinasabi nga ni Makagago rito na hindi nga raw original, no? Etong mga binebenta ni Boss Barat, ni Boss Parak pala. Na talaga naman mga kapengyo, no? Puro illegal na lang ang pinapasok ngayon dito ni Boss Parak, na kung saan talagang malaking paratang ito sa kanya. At kung hindi nga niya ito sasagutin mga kapengyo, patuloy ang downfall ni Boss Parak dito. Panigurado yan, 200% mga kapengyo, babagsak ang karera neto ni Boss Parak dito pag hindi niya talaga ito sinagot o niribatan si MG. At tara mga kapengyo, sabay-sabay pa natin panoorin dito kay Makagago. What's up, men? At ito pa mga kahombre ko, pinakamalupit, meron siyang bagong upload. Naghahanap po siya ng reseller sa kanyang mga counterfeit products. Yes. Counterfeit products mga kahombre ko. Napakakapal ng mukha mo, Boss Parak. Gagawin mo pang kriminal yung mga hinahanap mo na reseller. Mga reseller mo na hindi makakapagbigay ng resibo. Kapag walang resibo, walang tax. Another butas na naman ni MG to sa kanya mga kapengyo, no? Pag walang resibo, walang tax. It means mga kapengyo, illegal, no? Na kung saan, nakikita nyo naman yung mga sombrerong binubulat-lat niya. May Champion, may Gucci, may mga pangalan. Ibig sabihin, may mga nagmamay-ari noon, tapos ibebenta niya ng bundle sa mga reseller, at yung mga reseller na raw ang bahala. Na kung saan, ito nga yung sinasabi ni Makagago na magiging illegal ito at kawawa yung mga magre-reseller nito mga kapengyo, dahil unang-una sa lahat wala nga raw resibo ito, no? Kumbaga illegal talaga. Kumbaga ito yung mga binebenta sa Divisoria, sa Green Hills, na ginagaya nila yung produkto na kahit na mahuli sila ng mga gwardiya ron, kahit habulin sila ng mga pulis, talagang patuloy pa rin ang kanilang alam mo yun, pagbebenta. Sa katunayan nga mga kapengyo, yung iba dyan na vendors naglalagay na lang, no, para hindi na sila mahuli. Pero meron pa rin talagang mga mahigpit at talagang nagtatrabaho ng mabuti sa ating gobyerno, no? So sobrang saludo po ako, no, sa mga talaga nagtatrabaho ng tapat sa ating bansa. Pero doon naman sa mga nakakalusot, talagang pagdating din ng panahon, no, mahuhuli rin kayo. Huwag nating gawing illegal ang meron ng may-ari, no? Yan ang talagang katotohanan dyan. Ihalagay mo pa ngayon sa alanganin ang sitwasyon ng mga reseller mo. Yes, grabe yan. kagarapal ng mukha mo. Tuting na manghihikayat ka ng reseller para bumili ng isang tube, no, ng cup na merong 50 pieces sa loob. 50 pieces po pa. ang halaga. So putang ina, 6,000 pesos lang ang halaga, no? Siyempre nga naman yung mga mahilig sa branded, kahit na alam nilang fake, basta gayang-gaya, susuportahan nila, bibilin pa rin nila yan, no? Pero ang hindi nila alam, talagang nalulubog din sila, no? Sipin nyo, talagang mabibili lang sa 6,000, no? At iba-ibang brand pa. Nakita nyo naman, may Champion, may mga Gucci. Kumbaga yung mga pangalan na yun, alam naman natin lahat, no, na talagang hindi sa kanila yon. Tapos murang halaga, 6,000, grabe to. papatak daw to na tigwa 120 pesos lang yung 125 peso each cup, no? So kumbaga kung magre-reseller ka nga naman, pwede mo ibenta ng 250 ito o kahit 300 kasi nga may pangalan, no? So siyempre sasabihin mo Gucci yan, 300 lang, super clone, kamukhang kamukha ng original kahit na peke ito. So siyempre yung ibang magkaka-interest, bibilin nila. So kaya tinatawag ni MG na makapal ang mukha nito ni Boss Barat, Boss Parak pala mga kapengyo, dahil nga linagay pa niya talaga sa social media na kung saan ito na talaga yung downfall, no, ni Boss Parak, na talagang una sa lahat, no, nai-issue nga siya about sa pinaggagawa niya nung kamakailan lang, no, sa Overtime TY. Ngayon mga kapengyo, naglabas na naman siya ng video na kung saan na ikababagsak niya talaga ng
tuluyan mga kapenyo. Isang cup sa 50. And isang cup ay pwedeng mabenta ng 200 hanggang 400. Kasi yung mga counterfeit products po na binebenta. Amo ha, hanggang 400. Nagkamali pa pala ako. Sabi ko lang 250 to 300. Sabi ni MG, no? Hanggang 400 kayang ibenta. Kaya talaga, may brand eh, no? Kahit pa sabihin natin peke yon, ginaya, sabihin lang nila, oh, kamukhang kamukha yan ng original. O, syempre, maniniwala ka naman. Makikita mo, good quality naman, maganda naman eh. Pero hindi mo alam magkano lang nakuha ng reseller. Ang problema, wala pang tax yun. Kumbaga, illegal talaga nagawain. Benta niya na cup ay mga Nike, Ayan, oh. Gucci, Champion, Nike Yankees, pa pala. etc. Kung ano-ano po na brand. Paano natin susuportahan yung mga ganitong klase ng tao na mahilig po mag-counterfeit ng mga produkto? Yan yung sinasabi ko mga kapenyo, no? Sa atin talaga, no, sa Pilipinas, napakadami pong gumagawa ng ganyan na illegal. Pero ang problema lang dito sa ginawa ni Boss Parak, isinocial media pa niya. Yun ang matindi doon, no? Ginaya na nga lahat-lahat. Kumbaga, kinutungan na nga yung mga tunay na may-ari at tunay na nag-design. Tapos nilagay pa niya sa social media. Matindi ka talaga, Boss Barat. Boss Parak pala, putang ina. Nangihikayat pa siya. Okay lang sana kung sarili niya lang yung inilalagay niya sa alanganin. Oo. Ilalagay niya pa po sa alanganin yung mga reseller na mandadamay magtitiwala pa sa kanya. Alam nyo, ang batas sa Pinas, kokonti lang po ang pangil. Pero kapag natsyempohan mo yung tamang tao, you'll pay big time, man. Yan yung sinasabi ko nga kanina, mga kapenyo, no? Hindi lahat ng mga otoridad sa atin, mga pulis sa atin, nagpapakotong. Ito yung sinasabi ni MG na pag natsyempohan mo yung nagtatrabaho talaga ng serbisyong totoo sa ating pamahalaan at talagang gusto mong maglagay pero hindi pumayag, dali ka, no? Sa maliit na halagang tutubuin mo, baka kulang pa yan na ipambayad mo sa piyansa mo. Yun ang masakit dito. So much better kung magtrabaho ka na lang na maayos at marangal, di ba? Kaysa yung ganyan. Mahirap yan, mga kapenyo. Sobrang hirap yan. Do not risk on these stupid things, man. Oo. Because stupid things means stupid facts. Stupid facts means stupid life. Stupid life means stupid decisions. At kapag nagkaroon kayo ng stupidong decision, stupid situation, doon kayo mai-involve. Pyramiding po ito. Nasa top siya, tapos magpapareseller siya, tapos yung reseller, pwede siyang mag-cut pa, kukuha pa ng ibang tao, and this is illegal. This is illegal, man. Yung palang maisipan mo na magbenta ka ng peke, illegal po yun. And ipinost niya pa, garapalan. Hindi ko alam, sana mapanood to ng mga government agencies natin, DTI. Anong gagawin natin dito? Grabe to, man. So yan mga kapenyo, no, talagang nananawagan, no, etong si Makagago na aksyonan nga ng DTI at mga iba pang government official kung mapapanood nga nila yung mga videos na to, no. Kumbaga kaya niya natawag na garapalan dito si Boss Parak, kasi nga naman mga kapenyo, peki na yung binebenta tapos inilalive pa, no. Kumbaga doon pa mismo sa social media niya, 'di ba, na kung saan napakahirap po noon mga kapenyo, no, kasi alam mo sa sarili mo na peki ang mga hawak mo tapos ipinapabenta mo pa sa ibang tao para madamay din yung ibang tao. Kawawa naman din yung madadamay. Ngayon yung taong papasok dyan, yung talagang hikahos na, yung talagang kapit na sa patalim, no, na gusto na lang tumubo talaga. Yun ang gagawin dyan mga kapenyo. Pero ang concern ni MG rito talagang napakahirap po nito pagka nahuli o nadali kayo. Ang kawawa dito yung magre-reseller. So ayan mga kapenyo, kung kayo nga tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa panibagong revelasyon ni Makagago kay Boss Barat? Kaya Boss Parak pala po. Loko-loko kasi ito si Makagago, kaya lagi na ako napapa-Boss Barat dito Pero sa totoo lang mga kapenyo, no, ito real talk. Kung hindi mo sasagutin talaga to Boss Parak, malulubog ka dito. Dapat talaga ipaliwanag mo to sa mga tao, lalong-lalo na sa mga naniniwala sa'yo. Motivational speaker ka pa naman sa Facebook, tapos yung mga ganitong bagay ang pinapasok mo. Napakahirap niyan, bro. Ikaw ang madedehado talaga dito. Lalong-lalo na sa mga followers mo, talagang baka mawalan sila ng gana sa'yo. So yan mga kapenyo, comment nyo na lang down below kung sa palagay nyo ba tama ang sinasabi neto ni Makagago laban kay Boss Parak. Maraming salamat mga kapenyo at kitang tayo sa susunod kong reaction videos.